So dahil nga po sa hindi inaasahang pagretiro ng 3 Division Undisputed Champion Terence Crawford matapos niyang talunin ng Mexican superstar Canelo Alvarez, kaya naman nagpaliwanag na ito ng kanyang mentalidad. Ayon kay Crawford ay para sa kanya umano ay wala nang saysay pang magpatuloy lumaban kasi kung babalik daw siya sa boxing ay sino naman umano ang lalabanan niya. Bukod dyan ay nakuha niya na umano ang lahat ng achievements na pwedeng maabot sa sports ng boxing. Kaya ang ibig sabihin umano niyan ay kung babalik siya ay dahil na lang sa pera. Subalit ibahin niyo umano siya sa karamihan ng boksingero kasi kailanman umano ay hindi siya lumalaban para sa pera. Hindi daw kasi pera ang habol niya at bagkus legasiya. At para sa kanya ay wala na siyang dapat patunayan gawa ng naniniwala siya na sementado na ang kanyang legasiya bilang isang future Hall of Famer and one of the GOATs ng boxing. Sa kabilang banda naman mga idol ay sa kauna-unahang pagkakataon nga po ay nakakaramdam ng batikos ngayon ang pound for pound king na si Alexander Usyk galing sa mga fight fans. Ito ay nang dahil sa ang dami naman umanong pwedeng makalaban na dekalibreng heavyweight fighters pero ang pinili nitong labanan ay ang isang kickboxer na si Rico Verhoeven. Kaya inaasahan ng laban na mismatch daw ito para kay Usyk. Bukod dyan ay nababatikos din ngayon ng husto ang WBC matapos nitong magdesisyon na ipataya kay Usyk ang WBC Heavyweight World Title belt sa nasabing laban. Masyado naman daw kasing swerte itong si Verhoeven para mabigyan ng world title fight. Lalo pat may record lamang ito sa boxing na isang panalo at walang talo. Tapos huling beses pa itong lumaban sa boxing ay noong taong 2014 pa. Mahigit isang dekada na ang nakakalipas. Kaya nakikita ito ng mga fans na hindi patas para sa mga totoong WBC heavyweight contenders. Pero ganun pa man ay depensa naman ng WBC ay bagamat hindi lehitimong boksingero si Verhoeven ay isa naman daw itong superstar sa kickboxing at nanatiling undefeated sa loob ng 11 taon. Giit pa ng WBC na ang pag-aproba nila sa laban na ito ay naaayon sa batas at regulasyon ng WBC. Kaya kayo na lang po ang humusga dyan. Samantala, dahil nga po sa matinding itinatanggi ni Floyd Mayweather Jr. ang pahayag na sinabi ni Manny Pacquiao na pumayag na umano siyang magtuo sa isang totoong laban, kung saan nag-iwan ng komento si Mayweather na wala umano itong katotohanan, kaya naman nagbitaw na ng salita ang huling tumalo kay Pacquiao na si Yordenis Ugas. Ayon kay Ugas ay nag-aantay lang umano siya kay Pacman. Bukod dyan ay kwestiyon niya rin ang tapang ni Pacquiao matapos itong sabihin na bakit daw ang isang 8 division champion ay natatakot sa kanyang makipag-rematch. Nag-aantay lang daw siya. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay bagamat nagawang talunin ni Ugas si Pacquiao ay nangangati pa rin itong labanan ulit si Pacman at siya pa yung naghahabol ng rematch sa ating pambansang kamao. Ganun pa man ay malabo naman itong patulan ni Pacquiao lalo pat wala namang nangyaring maganda sa karera ni Ugas pagkatapos niyang manalo sa laban kasi magmula noon ay nagkandaletse-letse na ang kanyang career at sunod-sunod na ang naging talo sa kamay ni Errol Spence Jr. at Mario Barrios hanggang sa wala ng promoter ang kumuha sa kanya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.